Hello po mga kaboytek and welcome back to my YouTube channel tutorials. Share ko lang sa inyo mga kaboytek kung paano po tayo mag-install ng Mobile Legends Portable sa Display Setup. Okay, so meron po akong guide na ginawa po dito mga kaboytek para po sa ating installation guide dito po sa Mobile Legends Portable. So unang gagawin po natin mga kaboytek is i-download po natin yung Mobile Legends Portable files from Google Drive link, okay, na ibibigay ko po sa inyo. And then pag na-download nyo na po siya, extract nyo lang po yung files niya to your game disk drive. Okay, so meron na po akong na-download dito na files mga kaboytek, naka-WinRAR po siya. And then open lang po natin tong Mobile Legends Portable and then extract po natin siya dun sa ating game disk drive. Okay, so ito po yung game disk drive natin. And then pwede nyo po siya ipasok dyan sa mga folder na nasa game disk drive nyo po mga kaboytek. So sa akin, ipapasok ko po siya dito sa aking portable games na folder. And then click lang po natin okay. Pagkatapos po mga kaboytek, hintayin lang po natin na matapos po siya na mag-extract. Okay. So natapos na po siya mag-extract mga kaboytek. So close na po natin tong WinRAR. And then punta po tayo doon sa ating game disk. Okay. And then open lang po natin tong portable games folder. Tapos proceed tayo doon sa ating next step na gagawin mga kaboytek. Okay. Dito sa step 3. So open lang po natin yung extract folder. Tapos i-run po natin yung application po ng Mobile Legends Portable. Okay, so open lang po natin tong ML Player Mode Portable mga kaboytek. And then ito po yung Mobile Legends Portable Disklist application po mga kaboytek. So i-run lang po natin to. So right click lang na natin tapos run po natin. And then meron po siyang license key activation po mga kaboytek para gumana po yung ating portable. Okay, so meron po akong license key dito. Ayan. So lagay ko lang po yung aking license key. Okay. So copy paste ko lang po yung license key. And then paste po natin dito sa ating box po dito. No? So click lang po natin OK para mag-activate na po yung ating Mobile Legends Portable. Ayan. So pag gusto nyo po ng license key mga kaboytek, message lang po kayo sa aking Facebook page para mabigyan ko po kayo ng license key. Okay, so close lang po natin yan. And then run po natin ulit itong Mobile Legends Disklist application po mga kaboytek. Ayan, so hintayin po natin mga kaboytek na lalabas po yung application po ng Mobile Legends. Okay, so naka-Momo Player po siya. Ayan, so hintayin lang po natin na makapag-load po siya mga kaboytek. So working po siya mga kaboytek, yung ating Mobile Legends Portable. So meron lang po siyang kunting update. So hintayin po natin na matapos po yung update niya. So natapos na po yung update mga kaboytek. So click lang po natin tong confirm. So magre-restart po yung Mobile Legends application. And then hintayin lang po natin siya na makapag-load po ulit. So as you can see mga kaboytek, working po yung ating Mobile Legends Portable. And then pag meron po kayong account po ng Google mga kaboytek, pwede nyo po siya i-login. Okay, so click nyo lang po itong switch account. And then, piliin nyo lang po itong Google account. Okay? Para makapag-login po kayo doon sa Google nyo dito sa Mobile Legends application. Ayan. So, as you can see, working po yung ating Mobile Legends Portable. So, close na muna natin to. And then, yung next step natin is gagawa po tayo ng shortcut to desktop. Okay? So, gawin po natin siya ng shortcut to desktop. So, right-click lang natin and then send po natin siya sa desktop. Ayan. So ito na po yung application po natin ng Mobile Legends Portable. So rename lang po natin. Ayan. And then pag meron po kayong Gimino po mga kaboytek na ginagamit po sa server nyo po or sa setup nyo po, so pwede nyo po siya ilagay. Okay, so right click nyo lang po yung Gimino and then open file location. And then open nyo lang po itong Sync XP para malagay po natin yung Mobile Legends Portable. So ito po yung resource editor po ng Gimino. So punta po tayo dito sa category, online games. And then idadrag po natin tong Mobile Legends Portable application. Papasok po dito sa resource editor po ng Gimino para malagay po siya sa Gimino. Ayan. So click lang po natin save. Tapos close na po natin. And then open po natin yung ating Gimino. So andito na po siya sa ating Gimino po mga kaboytek, itong Mobile Legends Portable. So and then itong Gimino po mga kaboytek, ibibigay ko po ito sa inyo ng libre pag nag-avail po kayo sa akin ng license key dito sa Mobile Legends Portable.
So ngayon po mga kabitik, punta po tayo dun sa ating PC client para matest po natin kung working po ba yung ating Mobile Legends Portable. So close muna natin tong ating game menu. And then open ko po yung aking iCopy 8 console. Ayan, so naka iCopy 8 po ako mga kabitik. And then click OK. So meron po akong PC client dito na naka-on, itong PC1. So remote lang po natin. And then as you can see, wala pa po yung Mobile Legends Portable po dito sa game menu po ng PC client. So i-restart muna natin tong ating PC client para makita po natin yung Mobile Legends Portable dito sa game menu. Okay, so restart lang po natin. And then hintayin po natin na makapag-reboot po yung ating PC client. So nakapag-reboot na po yung ating PC client mga kabitik. So remote po natin siya ulit and then select lang natin yung PC1 tapos click natin tong remote desktop. Ayan, so as you can see po mga kabitik, andito na po yung Mobile Legends Portable dito sa game menu po ng PC client. So try po natin i-run mga kabitik kung working po ba yung ating Mobile Legends Portable. Okay, so double click lang natin. And then hintayin po natin na makapag-load po yung Mobile Legends Portable, yung Momo player. And then nakita nyo po mga kabitek, meron po siyang error. So dito is required po niya na i-enable po yun natin yung virtualization support. Okay, doon sa BIOS settings. Pag nakapag-encounter po kayo nito mga kabitek, so punta lang po kayo doon sa BIOS settings nyo po. Tapos enable nyo po itong virtualization support. Okay, so i-restart muna natin tong ating PC client para ma-enable po natin tong virtualization. Okay, so restart lang natin. Press nyo lang po ang delete button mga kabitek para mapunta po kayo dun sa PC client. And then punta po kayo dito sa advanced. Okay, tapos dito sa CPU, okay, dyan sa CPU configuration, and then punta po kayo sa baba. Ayan. So nakikita niyo po yan mga kabitik, yung Intel Virtualization Technology. So naka-disable po siya. So enable lang po natin. So pag na-enable na po natin yan, so press lang po natin F10 tapos click OK. So hintayin po natin na makapag reboot po yung ating PC client. So nakapag-reboot na po siya mga kabitik. So try po natin i-remote ulit dito sa server natin. Okay. So nakapag-reboot na po yung ating PC client mga kabitik. So remote po natin siya ulit. So select lang natin yung PC1 tapos click natin yung remote desktop. Ayan. So try po natin i-run yung Mobile Legends Portable po natin dito sa game menu. So double click lang natin. And then hintayin po natin na mag-pop up yung application po ng Momo player. So as you can see mga kabitik, working po yung ating Mobile Legends Portable dito sa ating PC client. So try po natin maglaro mga kabitik, okay, para matest po natin. So as you can see, pwede rin po kayo mag-login ng inyong Gmail account or Google account para ma-proceed nyo po yung meron kayong existing account ng Mobile Legends. Okay, so click nyo lang po itong switch account. So pwede po kayo makapag-login ng Google account. So sa akin, since iti-test natin siya, so re-rename ko lang itong pangalan. Okay, so click lang natin OK. So working po siya mga kabitik, no? So close na po natin. So yan po yung advantage po mga kabitik pag portable po yung gagamitin po natin dito sa Mobile Legends, kasi download, extract, and play lang po yung gagawin natin. Kasi pag diskless setup po kasi medyo complicated po talaga yung installation process po ng Mobile Legends pag naka-diskless po tayo. And then itong game menu po natin mga kabitik, libre lang po ito sa mga mag-a-avail po ng license key. Okay, so mag-message lang po kayo sa aking Facebook page. And then yung advantage din po ng game menu po mga kabitik is
Sa server lang po tayo maglalagay po ng games and tapos makikita na po siya dito sa ating mga PC client. Ayan. And then pag ayaw nyo naman po ng Gimino po mga kabitek, pwede nyo po siyang gawin yung ganito na setup. Okay, so punta lang kayo doon sa this PC, tapos sa game disk nyo po. And then, open lang po natin yung folder. Tapos gagawa lang po kayo ng shortcut to desktop, okay? Yung application po ng portable ng Mobile Legends. So rename nyo lang po siya. Ayan. And then mag super client po kayo mga kabitek para masave po yung application po ng portable dito sa desktop. Ayan. So pag gusto nyo po ng ganyang setup, so pwede po siya mga kabitek. Pag ayaw nyo po ng Gimino. So yan lang po yung gagawin nyo po mga kabitek pag ayaw nyo po ng Gimino. Okay, so open po natin yung Gimino. Ayan. So yan lang po yung ating tutorials ngayon mga kabitek. Sana nakuha nyo po yung ating installation guide dito sa Mobile Legends Portable. And then huwag nyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.